Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and if bago ka sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe for more videos. So guys, I just want to share with you my experience about pagpapabunot ng aking wisdom tooth or third molar. So sa pagkakatanda ko guys, 18 years old ako na na-start na matubo ang aking wisdom tooth, at yung pagtubo talaga niya, nakaramdam talaga ako ng matinding pananakit or sobrang sakit talaga niya, at ako hindi na talaga makapagkain ng maayos at nilalagnat pa in that time. Pero guys, sa after ilang mga days, nawawala naman yung sakit ako at ako nakapagkain na nila maayos, at pinayaan ko na lang din yung tumutubo yung ang tawag yung wisdom tooth ko. So in such time guys, nalaman ko na lang na impacted pala yung wisdom tooth ko o kaloka. So kung hindi nga lang impacted yun yung hindi pantay ang pagtubo ng wisdom tooth. Gumaganon. So maapektuhan talaga yung ibang ngipin mo. So dapat siyang bunutin. Kaya yun lang sabi ng doktor, at dapat daw ipabunot na talaga as soon as possible. Kaya yun, magkano ba yung pabunot nyo? Sabi niya, 15K kada wisdom tooth. Oh my gosh. At naka-x-ray pa. X-ray 5K. So, talaga wisdom tooth ko. So, 15 plus 15, 30 plus x-ray 40K. Oh my god. Saan ako hanap nun? So, sinabi ko sa'yo, saan ako makahanap ng ganun kalaki? Nangili talaga ako ng ganun. So guys, at maliban dun, takot ako magpabunot kasi never ko pa nag-try ang pabunot na hindi tarog. Parang Tagalog na tarog, basta hindi tarog guys. Yung ko lang, natandaan ko nung bubunot ako pag elementary ko. Yung dito lang magpabunot, yung pwede na talaga ipabunot. Pero yung matigas pa na ngipin, never ko pa na-try. Kaya isa din yun sa dahilan na ba't ayaw ko magpabunot. So ngayon guys, kakaloka ang mahal-mahal sa ngipin lang, 40K. Oh my god. The year 2017 ako nag-graduate, and then last 2018 ako nag-apply ng work, at okay naman siya guys. Kaso natagalan talaga ako sa medical kasi may pa-medical pa, first talaga may pa-exam pa online, at ang hirap guys, may time pa, parang pang board exam. At ngayon okay naman siya, tinawagan ako na nakaano daw pasa, tapos yung pa-medical na lang talaga ang dami guys, halos lahat, at may pa-visual pa dental, ganun. At dun talaga akong tagalan. At sa ngipin ko guys, dapat talaga walang sira or okay na lahat bago makapag-work. Kaya yun, dapat ko na talagang ipabunot or ipaibot. Naghanap kami ng dental clinic na mura-mura or mas barato, kasi yung last naming inanuhan, ang mahal-mahal, di namin kaya. Puslot pulsa namin guys. So ngayon, pero napasalamat talaga kami or ako guys na nakapaghanap kami ng dental clinic. Ito yung pangalan ng clinic, Real Dental Clinic yan. At ang ganda dun guys, kasi yung dentist or doctor, napaka-friendly niya, at dami niyang para siyang basta gusto ko siya guys. At
siya stricto, ganun. At ang mura-mura ng ano ng bayad, hindi same nung dati, may kamahalan siya, may kamurahan, or dati siya guys. No need na nag-x-ray, wala nang x-ray kasi sabi niya, kaya naman daw. Pero kung hindi talaga kaya yun, kung malalim, kasi minimeasure nila eh. Pero kung lalim na lalim, dapat na i-surgeon. Pero buti na lang guys, kasi okay nila, or nakaya nila. So I am so thankful talaga ako. So thankful. So ngayon, ito yung yung first appointment ko at second appointment ko. Keep watching.
Para po tayo magluluto. Kuya Hill! Dito na kami sa Hill. Ato namin sa 7-Eleven, makaonig ice cream. Muna. Gang, gang. Si 7-Eleven. Pasensya na sila kung tingog kay Gibson. We're looking for ice cream. Palayo gamay. Duh.
pagkatapos bunutan, ice cream agad. Okay guys, sa first appointment ko po ay ang inuna ko pagbunot ay itong left side na western coat ko. At syempre yung pag first ko, syempre diba matakot din ako, so nagbehave lang talaga ako, hindi ako naghalata na matakot ako. So yun, tinustukan ako na anesthesia at sa pagtusok niya, nasakit talaga siya pero nawala naman nawala naman siya kasi ngayon may anesthesia na at okay naman siya yung pagbunot kasi madali lang nabunot. And then after noon kumain lang ako ng mga yung lugaw, ganun, nahirapan ako kumain. Tapos mga after 2 days guys, may tumubo na matulis siya or something, parang ngipin din siya na tumubo sa gums ko dun sa ibaba sa upo sa ibta na ako auto. Sobrang nahirapan talaga ako, nag-careful akong kumain kasi pag kumain ako yung masakit yung yung sakit kayo akong dila or basta dito, kaya ingat na ingat talaga ako. And then, after 4 days, yung second appointment na sad na ako ay yung sa right or sa tuon ako nga, western coat. And in that, same lang gihapon sa first appointment, madali na sad siya nabunot. Tapos, pagtusok ka pa may sakit, tinawa naman siya gano'n. Pero mas madali, mas okay ang right side na ako kaysa first sa left side kasi hindi ako nakaramdam ng matinding, diba, parang mubaga itong itong sa anesthesia. Pero sa pagkuhan sa right na ako, parang murag wala rapid ang ako arang dila gamay, so hindi talaga ako makapagsalita. So same naman, hindi talaga ako makapagsalita after na bunutan ako. Pero guys, after nang nagpabunot, pumunta kami sa 7-Eleven at kami kumain ng ice cream. At yun, nalamigan ang ngipin ko. At doon, hindi na siya masyadong tumubo. At yun, after nun, ininom ko yung niresita ng doktor na Mepinamic at amoxicillin. Guys, nakatulong naman. At yun, hindi ako kumain ng mga matitigas na pagkain. So, usually kumain akong lugaw. Yun lang, kasi diretso na, walang usap-usap, diretso. Bawal magbuhat ng mga mabibigat. So, dapat may ka talaga, may maid or assistant. So, ngayon guys, sorry kung marami akong satsat at sorry if naboboard kayo sa akin. Sorry, hindi ako magaling magtagalog, ganon. And, Bisaya na lang ako, pero gusto ko maintindihan. Hindi makaintindi mga iba ko mga friends Tagalog, kaya tinagalog ko na din. So yun lang guys, I hope you enjoy watching at sana hindi kayo naboboard. Thank you for watching guys.